Isang magandang at mapagpalang araw sa inyong lahat, mga minamahal naming tagapakinig. Muli, ako po ang inyong kasama, ang inyong kaibigan, na handang magbukas ng isang panibagong aklat ng buhay. Sa bawat kwento, may mga pusong nasasaktan, may mga luhang pumapatak, at may mga pag-ibig na sumisibol sa mga lugar na hindi natin inaasahan. Ang kwento natin ngayon ay tungkol sa mga pilat na iniiwan ng kahapon. Sabi nila, ang mga sugat daw ay naghihilom. Pero paano kung ang mismong lunas ang magpapaalala sa iyo ng sakit? Paano kung ang pag-ibig na iyong inaasam ay mabubuo lamang kung haharapin mo ang pait ng nakaraan? Halina't sabay-sabay nating pakinggan ang unang kabanata. Ang malaking bakal na tarangkahan ng Hacienda de Silencio ay dahan-dahang bumukas. Lumilikha ng isang kaluskos na tila tunog ng isang malalim na paghinga. Para kay Liwayway Reyes, iyon ang tunog ng pag-asa. Isang pinto patungo sa isang bagong simula. Ngunit habang tinatahak ng kanyang mga paa, ang mahabang daanan na gawa sa bato, napalitan ng kaba ang kanyang pananabik. Ang hardin na dati siguradong puno ng buhay ay ngayoy pinamumugaran ng mga damong ligaw. Ang mga rosas na nakatanim sa gilid ay lanta, ang mga sangay tuyot, at tila mga kalansay na kamay na nakaambas sa langit. May isang kakaibang katahimikan sa paligid, isang katahimikang mas maingay pa sa anumang sigaw. Napatigil siya sa paglalakad nang matanaw ang dambuhalang pinto ng mansyon. Gawa ito sa matigas na kahoy, may mga ukit na detalyado at marangya. Ngunit kahit ang karangyaan nito ay hindi maitago ang lungkot na bumabalot sa buong hasyenda. Huminga siya ng malalim, pinapalakas ang kanyang loob, at naghanda ng kumatok. Ngunit bago pa man dumapo ang kanyang kamay sa kahoy, isang mabilis na anino ang dumaan sa bintana sa ikalawang palapag. Isang malamig na pakiramdam ang gumapang sa kanyang batok, at sa isang iglap, isang malakas na bagsak ng tubig ang bumuhos mula sa itaas. Napaatras si Liwayway at sa bilis ng kanyang kilos ay naiwasan niya ang tubig na nagmula sa isang pulang balde. Sumabog ito sa mismong lugar na kinatatayuan niya kanina lang, lumikha ng isang malaking mantsa sa batong sahig. Kasunod nito ay ang hagikgikan ng dalawang bata mula sa itaas. Nanlamig ang buong katawan niya. Hindi dahil sa muntik na siyang mabasa, kundi dahil sa kalokohang sumalubong sa kanya. Ito pala ang hasyenda. Ito pala ang pamilyang naghihintay sa kanya. Sa halip na magalit, isang kirot ang naramdaman niya sa kanyang puso. Ito ang sakit na nagtatago sa likod ng magagarang pader na ito. Bumukas ang pinto. Isang matandang kasambahay na may malungkot na mga mata ang sumilip. Pasensya na po kayo, ma'am. Mga bata talaga. Ngumiti lamang si Liwayway, isang pilit na ngiti. Ayos lang po. Ako po si Liwayway Reyes. Ako po yung bagong aplikante. Pinapasok siya ng kasambahay sa loob. Kung ang labas ng mansyon ay malungkot, ang loob nito ay tila isang libingan. Malamig, malawak, tahimik. Ang mga mamahaling gamit ay nababalutan ng alikabok. Ang mga kurtina ay sarado. Tila ayaw papasukin ang anumang sinag ng araw. Dito po kayo, Ija. Hinihintay na po kayo ni Senyor Gideon. Dinala siya sa isang silid-aklatan na mas malaki pa sa buong bahay niya sa Baryo Pag-asa. Ang mga estante ay puno ng libro mula sa sahig hanggang kisame, at sa gitna ng lahat ng iyon, sa likod ng isang malaking mesa na gawa sa mahogany, ay nakaupo ang lalaking magiging amo niya. Si Gideon Del Fuego ay isang anino ng lalaking, marahil ay dati niyang anyo. Ang kanyang damit ay mamahalin ngunit gusot. Ang kanyang buhok ay magulo. Ngunit ang pinakanagpapakita ng kanyang pagod ay ang kanyang mga mata. Malalim, walang kislap at puno ng pait. Tumingin ito sa kanya, hindi bilang isang tao, kundi bilang isang bagay, isang problema na kailangan na namang solusyonan. Maupo ka, sabi nito sa isang boses na pagod at walang emosyon. Ibinaba nito ang folder na hawak.
Liwayway Reyes. Opo, sir. Alam mo ba kung pang-ilan ka na sa mga nag-apply dito sa loob lamang ng 2 buwan? Hindi nito hinintay ang kanyang sagot. Ikaw ang ika-38. Tumusok ang mga salitang yon sa puso ni Liwayway. 38. Hindi ko na alam kung ano ang gagawin sa mga anak ko. Pagpapatuloy ni Gideon, tila kinakausap ang sarili. 37 yaya. Ang iba'y tumakbo ng umiiyak. Ang iba'y sinukuan sila. Ang iba'y hindi na natin kailangang pag-usapan. Tumingin itong muli sa kanya. Wala na akong pag-asa, pero wala na rin akong pagpipilian. Kailangan ko ng isang tao. Kahit sino na lang. Ang mga salita ay malupit. Ngunit naintindihan ni Liwayway. Hindi ito galit sa kanya. Galit ito sa mundo. Galit ito sa sinapit ng kanyang pamilya. Susubukan ko po ang lahat ng aking makakaya, sir. Mahinahon niyang sagot. Isang mapaklang tawa ang kumawala kay Gideon. Lahat sila. Iyan ang sinabi. Bago pa man makasagot si Liwayway, isang malamig na boses ang pumuno sa silid. Hindi siya magtatagal. Napalingon silang dalawa sa pintuan. Nakatayo roon ang isang dalagita. Marahil ay nasa 17 taong gulang. Ang kanyang tindig ay matigas, ang kanyang mga mata ay matalim, at ang kanyang mukha ay isang perpektong maskara ng galit at paghamon. Tiningnan siya nito mula ulo hanggang paa na may halong pandidiri. Amihan, saway ni Gideon sa anak. Ngunit hindi na tinag ang dalagita. Lumakad ito palapit sa mesa. Hindi inaalis ang masamang tingin kay Liwayway. Bakit kayo kumukuha ng isa pa, Dad? Sasayangin lang niya ang oras natin. Sasayangin lang natin ang oras niya. Humarap ito sa kakanya. Hindi ka rin magtatagal ng 1 linggo dito. Umuwi ka na lang habang maaga pa. Ang bawat salita ay tila patalim. Ngunit sa likod ng galit ni Amihan, nakita ni Liwayway ang isang bagay na mas malalim pa, takot. Takot na masaktan muli. Takot na may pumasok na naman sa buhay nila para iwanan din sila. Ngumiti lang si Liwayway. Magandang araw sa'yo, Amihan. Ang simpleng pagbati niya ay tila mas lalong ikinainis ng dalagita. Umismid ito at padabog na umalis sa silid. Napabuntong hininga na lamang si Gideon at minasahe ang kanyang sentido. Iyon ang panganay ko, sabi nito. Siya ang pinakamahirap sa lahat. Pagkatapos ng maikli at tensyonadong pag-uusap, dinala si Liwayway ng matandang kasambahay sa magiging kwarto niya. Maliit ito kumpara sa ibang bahagi ng mansyon, pero malinis. Habang inaayos niya ang kanyang iilang gamit, isang mahinang tunog ang narinig niya mula sa kabilang pasilyo. Isang tunog ng paghikbi. Sinundan niya ang tunog at dinala siya nito sa harap ng isang bahagyang nakabukas na pinto. Sumilip siya sa loob. Sa isang sulok ng malaking silid tulugan, sa tabi ng bintana ay may isang maliit na batang babae. 6 na taong gulang lamang marahil ito. Ang kanyang buhok ay nakatirintas at ang kanyang suot ay isang puting bestida. Yakap-yakap niya ang isang picture frame at ang kanyang maliliit na balikat ay nayayanig sa bawat hikbi. Isang pamilyar na kirot ang biglang naramdaman ni Liwayway sa kanyang dibdib. Ang bigat, ang pangungulila, ang pakiramdam na may isang piraso ng puso mong nawawala. Nakita niya sa maliit na batang babae, si Perlas, ang sarili niyang sakit. Hindi niya namalayan, isang butil ng luha ang pumatak mula sa kanyang mga mata. Dahan-dahan siyang umatras, hindi para mang-istorbo. Ngunit sa kanyang pag-atras, nasagi niya ang pinto at lumikha ito ng ingay. Napatingin sa kanya ang bata. Ang mga mata nitong puno ng luha ay puno rin ng gulat at takot. Agad nitong itinago ang litrato sa likod niya na para bang isang ninakaw na yaman. Itinaas ni Liwayway ang 2 niyang kamay, isang senyas ng pagsuko. Pasensya na. Bulong niya sa pinakamahinang boses na kaya niya, ayaw nang dagdagan pa ang takot ng bata. Hindi ko sinasadya. Imbis na tumalikod at umalis, isang bagay sa loob ni Liwayway ang
siyang pumigil sa kanya. Dahan-dahan, naupo siya sa sahig, sa may pintuan, malayo sa bata. Hindi siya nagsalita, hindi siya gumalaw. Niyakap lang niya ang sariling mga tuhod at nanatili roon, isang tahimik na kasama sa gitna ng kalungkutan. Naguguluhang tinitigan siya ni Perlas. Marahil ay hinintay niya ang mga salitang laging sinasabi ng matatanda. Huwag ka nang umiyak. O tahan na. Ngunit walang lumabas sa bibig ni Liwayway. Nakaupo lang ito roon, at sa kanyang mga mata, nakita ni Perlas hindi ang awa, kundi ang pag-unawa. Dahan-dahan, ang pag-igting sa mga balikat ni Perlas ay nabawasan. Ang kanyang mga hikbi ay humina. Hindi pa rin niya inilalabas ang litrato, ngunit hindi na siya mukhang isang hayop na nasukol. Sa katahimikan sa pagitan nilang dalawa, may isang koneksyong nabuo. Isang koneksyong hindi nangangailangan ng salita. Isang anino ang biglang tumakip sa liwanag mula sa pasilyo. Anong ginagawa mo? Ang boses ni Gideon Del Fuego ay malamig at matigas, tila isang latigo na humampas sa hangin. Napatayo kaagad si Liwayway. Muling nagulat si Perlas at lalong niyakap ang hawak na litrato. Sir! Simula ni Liwayway, ngunit hindi niya alam kung paano ipapaliwanag ang eksenang naabutan nito. Hindi siya pinansin ni Gideon. Ang tingin nito ay nasa umiiyak na anak. May dumaang saglit na sakit sa kanyang mga mata, ngunit agad din itong napalitan ng pader ng pagkainis. Sumunod ka sa akin. Utos niya kay Liwayway bago tumalikod. Walang nagawa si Liwayway kundi ang sundan ito pabalik sa madilim na silid-aklatan. Bawat hakbang palayo sa kwarto ni Perlas ay tila isang kabiguan. Pagdating sa silid, walang sabi-sabing itinulak ni Gideon ang isang papel at isang pluma sa ibabaw ng mesa, isang kontrata. Hindi ko kailangan ng isa pang yaya na makikiiyak lang sa mga anak ko, sabi niya sa isang boses na puno ng pagod at kabiguan. Ang kailangan ko ay kaayusan. Ang kailangan ko ay resulta. Tumingin si Liwayway sa kontrata, sa mga nakasulat na tuntunin at sa pangalan niya na kailangan niyang ilagda. Ito na yon. Ang trabahong kailangan niya para sa pamilya niya. Ang pagkakataong makatulong sa mga batang ito. Pirmahan mo yan, sabi ni Gideon. Pero may kondisyon ako. Itinuon ni Liwayway ang kanyang mga mata sa lalaki. Ang pader sa paligid nito ay mas mataas pa kaysa sa mga pader ng mansyon. Kung sa loob ng isang linggo, sabi nito, ang bawat salita ay mabagal at may diin. Kung sa loob ng isang linggo ay hindi mo kayang paupuin ang 6 kong anak sa hapagkainan ng sabay-sabay at payapa, malaya ka nang umalis agad. Isang hamon, isang ultimatum, isang imposibleng gawain. Tumingin si Liwayway sa mga mata ni Gideon. Nakita niya roon ang isang lalaking sumuko na. Isang amang naghahanap ng himala, pero hindi na naniniwala rito. Kinuha ni Liwayway ang pluma. Ang kamay niya ay hindi nanginginig. Dahan-dahan, ngunit buo ang loob. Inilagda niya ang kanyang pangalan sa kontrata. Nang iangat niya ang kanyang tingin, sinalubong niya ang mga mata ni Gideon. Sa kanyang sariling mga mata, may isang pangako. Isang pangakong hindi pa niya binibigkas, ngunit buo na sa kanyang puso. Ang laban ay nagsimula na. Sa opisina ni Gideon, ang tanging liwanag ay nagmumula sa malamlam na ilaw ng 4 na monitor na sabay-sabay niyang binabantayan. Sa labas, ang gabi ay malalim at tahimik, ngunit sa isipan niya, ang ingay ay nakakabingi. Sa isang screen, naroon ang stock market, mga numero at linya na dati nagpapakalma sa kanya, ngunit ngayoy tila mga dayuhang simbolo na lamang. Sa 3 iba pa, naroon ang mga live feed mula sa mga security camera ng Hacienda de Silencio. Isang linggong palugit na ibinigay niya sa babaeng iyon, si Liwayway. Ngunit sa totoo lang, ang palugit na iyon ay para sa kanyang sarili. 1 linggo bago niya tuluyang aminin,
na wala na talagang pag-asa. Pinindot niya ang isang buton at lumipat ang view sa camera sa hardin. Doon, sa ilalim ng liwanag ng buwan, nakatayo ang babae. Hindi ito naglilinis. Hindi ito nagdidilig. Nakaupo ito sa isang lumang bangko sa harap ng mga lantang rosas ng kanyang yumaong asawa at kinakausap niya ang mga ito. Kumunot ang noo ni Gideon. Lumapit siya sa monitor. Tila hindi makapaniwala sa nakikita. Wala siyang marinig. Ngunit kitang-kita niya ang paggalaw ng mga labi ni Liwayway. Ang malumanay na paghaplos nito sa isang tuyot na sanga na para bang ito ang pinakamahalagang bagay sa mundo. Kakaiba. Kakaiba ang babaeng ito. Ang mga naunang yaya ay sinubukang linisin ang hardin. Sinubukang ayusin ang bahay. Pero si Liwayway, ang una niyang ginawa ay umupo at kausapin ang mga patay na halaman. May kung anong kirot at pagtataka ang gumuhit sa puso ni Gideon. Isang katok sa pinto ang pumutol sa kanyang pag-iisip. Gid, gising ka pa? Bumukas ang pinto at pumasok si Beatrice, ang nakababatang kapatid ng kanyang asawa. Dala nito ang paborito niyang kape at isang nangiti na dati nagbibigay ginhawa sa kanya. Ngunit ngayon ay may kung anong artipisyal na dating. Bea, sabi niya, pilit na inaalis ang pagod sa kanyang boses. Gabi na, bakit narito ka pa? Dumaan lang ako para i-check kayo, lalo na ang mga bata. Sagot nito, inilapag ang kape sa kanyang mesa. Sumilip ito sa mga monitor. Ano yan? Minamanmanan mo ba ang bago mong katulong? May halong biro sa tono nito, ngunit ang mga matay matalas. Sinusigurado ko lang na ginagawa niya ang trabaho niya. Mabilis na sagot ni Gideon. Ngumiti si Beatrice, isang matamis na ngiti. Nag-aalala lang ako sa mga pamangkin ko, Gid. Alam mo naman yon. Nagdala ako ng mga bagong laruan para kina Sinag at Ulap kanina at nakita ko siya. Nakita mo sino? Ang bagong yaya, Liwayway, tama ba? Tumigil ito, hinahayaan ng mga salita na magkaroon ng bigat. Mukha naman siyang mabait, simple, pero ano? Tanong ni Gideon, kahit alam niyang hindi niya dapat tanungin. Pero ang mga bata, ang pinagdadaanan nila ay komplikado. Isang taong galing sa probinsya, sa tingin mo ba maiintindihan niya ang lalim ng sakit na nararamdaman nila? Baka mas kailangan nila ng isang professional, isang child psychologist, hindi isang simpleng tagapag-alaga. Ang bawat salita ni Beatrice ay balot sa kunway pag-aalala, ngunit para itong mga buto ng pagdududa na isa-isa niyang itinatanim sa isipan ni Gideon. Hindi sumagot si Gideon. Sa isang banda, may punto si Beatrice. Sa kabilang banda, pagod na siya sa mga professional na sumuko rin sa kanyang mga anak. Salamat sa kape, Bea, pero pagod na ako. Kailangan ko nang magpahinga. Naintindihan naman ni Beatrice. Tumango ito at ngumiti. Sige, Gid, magpahinga ka na. Tandaan mo lang, nandito lang ako palagi. Para sa'yo, para sa inyo. Bago ito tuluyang umalis, hinaplos nito ang kanyang balikat. Isang haplos na nagtagal ng kaunti kaysa sa nararapat. Naiwang mag-isa, bumalik ang tingin ni Gideon sa monitor. Wala na si Liwayway sa hardin. Isang pakiramdam ng kabiguan ang kanyang naramdaman. Isang bagay na hindi niya inaasahan. Kinabukasan, sinubukan niyang huwag isipin ang bagong yaya. Ngunit ang presensya nito ay mahirap baliwalain dahil sa katahimikan nito. Hindi ito nag-uutos. Hindi ito nagrereklamo. Sa halip, nagmamasid lang ito. Nakita niya mula sa bintana ng kanyang opisina kung paano lumapit si Liwayway sa kwarto ni Maya, ang pinakamaligalig niyang anak. Naghanda si Gideon para sa sigawan, para sa tunog ng mga nababasag na gamit. Ngunit wala siyang narinig. Dahil sa kuryosidad, lumabas siya at tahimik na sumilip sa bahagyang nakabukas na pinto. Ang kwarto ni Maya ay parang dinaanan ng bagyo. Mga damit, libro, at laruan ay nagkalat sa sahig.
Ngunit si Liwayway ay hindi naglilinis. Nakaupo ito sa sahig at sa harap niya ay ang koleksyon ng mga sirang manika ni Maya. Mga manikang pinutulan ng buhok, tinanggalan ng damit, at pinagsisira ng mga naunang yaya sa pagtatangkang maglinis. Isa sa isang pinulot ni Liwayway ang mga ito. Kumuha siya ng sinulid at karayom mula sa kanyang bulsa at sinimulang tahin ang isang punit na bestida ng manika. Maya was standing by the corner, watching her every move, her arms crossed, her face a mask of defiance. But she wasn't throwing things anymore. She wasn't screaming. She was just watching. Isang maliit na hakbang. Napakaliit. Ngunit sa loob ng Hacienda de Silencio, ito ay isang malaking bagay. Napailing si Gideon. Hindi niya maintindihan. Gabi na nang mangyari ang hindi inaasahan. Pumasok siya sa kanyang silid tulugan, ang silid na dati para sa kanilang dalawa ng kanyang asawa. Ang lahat ay nasa ayos, maliban sa isang bagay. Ang maliit na kahon ng alahas sa ibabaw ng tokador ay nakabukas. At ang loob nito ay wala ng laman. Nawawala. Ang paboritong kwintas ng kanyang asawa. Isang kwintas na may pendant na hugis buwan, na may nakaukit na mga pangalan ng kanilang 6 na anak na babae. Isang malamig na takot ang gumapang sa kanyang dibdib. Pamilyar ang takot na ito. Ito ang takot ng pagkawala. Bumaba siya ng mabilis. Ang kanyang mga hakbang ay mabibigat at puno ng galit. Naabutan niya ang mga kasambahay sa kusina. Naghahanda na para matulog. Nasaan si Liwayway? Tanong niya. Ang boses ay nanginginig sa pinipigilang galit. Nasa hardin po yata ulit, senyor. Sagot ng isang katulong. Ngunit bago pa man siya makahakbang, si Beatrice ay biglang lumitaw mula sa sala. Ang muka ay puno ng pag-aalala. Gid, anong nangyayari? Nawawala ang kwintas ni Celine, sabi niya, halos pabulong. Nanlaki ang mga mata ni Beatrice. Ano, paano? At saka, tila may naalala ito. Teka, kanina, nakita ko si Liwayway. Nakita ko siyang umaaligid malapit sa master's bedroom. Ang mga salita ni Beatrice ay parang gasolinang ibinuhos sa nagsisimula pa lang na apoy sa dibdib ni Gideon. Ang pagdududa na itinanim nito kagabi ay biglang nag-ugat at lumago. Ang imahe ni Liwayway na kinakausap ang mga patay na halaman, ang pagiging simple nito, ang pagiging dayo nito sa kanilang mundo. Lahat ay biglang naging kahina-hinala. Tumakbo siya palabas. Nakita niya si Liwayway, nakatayo sa ilalim ng buwan, malapit sa mga lantang rosas, tila isang multo. Nasaan ang kwintas? Sigaw niya. Ang kanyang boses ay isang dagundong sa katahimikan ng gabi. Napalingon si Liwayway, ang kanyang mukha ay puno ng pagtataka. Anong kwintas po, sir? Huwag ka nang magmaang-maangan. Lumapit siya. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy. Ang kwintas ng asawa ko. Ikaw lang ang bagong tao dito. Ikaw lang ang pwedeng kumuha nito. Ang akusasyon ay mabigat at malupit. Nakabitin sa hangin sa pagitan nilang dalawa. Ang pagtataka sa mukha ni Liwayway ay napalitan ng sakit. Nasaktan ito. Ngunit hindi ito umiyak. Hindi ito natakot. Tumingin ito ng diretso sa kanyang mga mata. Hindi ko kinuha ang kwintas, senyor. Ang kanyang kalmadong sagot ay mas lalong nagpagalit kay Gideon. Sinungaling. At sa gitna ng kanilang tensyonadong pagtatalo, hindi nila namalayan ang isang anino sa bintana sa ikalawang palapag. Isang anino na tahimik na nanonood. Hawak ang isang kumikinang na bagay na hugis buwan. Masabagan. Ang akusasyon ni Gideon ay parang isang malaking bato na ibinagsak sa tahimik na tubig ng gabi. Lumilikha ng mga alon ng sakit at hindi pagkakaintindihan. Ngunit sa harap ng nagngangalit na mga mata ng amo, si Liwayway ay hindi nagpakita ng takot. Sa halip, isang malalim na kalungkutan ang gumuhit sa kanyang mukha. Isang kalungkutan hindi para sa sarili, kundi para sa lalaking nasa harap niya.
Isang lalaking nalulunod sa sarili nitong pait. Hindi ko po kinuha ang kwintas. Ulit niya. Ang kanyang boses ay kalmado ngunit matatag. At inaasahan mong maniniwala ako? Halos isumpa ni Gideon ang mga salita. Sino pa? Sino pa ang gagawa nito? Huminga ng malalim si Liwayway. Tumingin siya sa mga mata ni Gideon. Hindi sa galit nito, kundi sa sakit na pinagmumulan ng galit na yon. At sinabi niya ang mga salitang hindi inaasahan ng lalaki. Hindi ko po alam kung sino ang kumuha, panimula niya. Pero alam ko po kung bakit. Ang sakit. Ang sakit po minsan ang nagtutulak sa ating hanapin ang mga nawala sa mga lugar na hindi natin inaasahan. Natigilan si Gideon. Ang mga salitang yon ay hindi isang pagtatanggol. Iyon ay isang diagnosis, isang pag-unawa sa sugat na pilit niyang tinatakpan. Ang nag-aapoy niyang galit ay bahagyang nanlamig, napalitan ng pagkalito. Kung hindi niyo po ako paniniwalaan, naiintindihan ko. Pagpapatuloy ni Liwayway. Pero sana po, bago niyo ako husgahan, payagan niyo muna akong tulungan kayong hanapin ito. Hindi nakasagot si Gideon. Sa loob ng 2 buwan, puro sigaw, iyak, at sumpaan ang natanggap niya mula sa 37 yaya. Ngayon lang, may isang taong inakusahan niya ng pagnanakaw na sa halip ay nag-alok ng tulong. May kung anong kakaiba sa babaeng ito. Isang kakaibang lakas na hindi niya maintindihan. Walang imik, tumalikod si Gideon at naglakad pabalik sa mansyon. Iniwang bukas ang pinto. Para kay Liwayway, iyon ay sapat na, isa yung paanyaya. Hindi sinimula ni Liwayway ang paghahanap sa mga aparador o sa ilalim ng mga kama. Hindi siya isang pulis na naghahanap ng ebidensya. Isa siyang ina na naghahanap ng isang nawawalang kaluluwa. Isinara niya ang kanyang mga mata at inisip ang 6 na magkakapatid. Sino sa kanila ang pinakanangungulila sa isang bagay na kumikinang? Sino ang pinakamalapit sa mga bituin? Isang pangalan lang ang pumasok sa kanyang isip. Tala. Dahan-dahan siyang umakyat sa 2 palapag, nilagpasan ang mga tulugan at dumiretso sa dulo ng pasilyo, kung saan naroon ang isang pinto na bihira nang buksan. Ang lumang observatory ng kanilang ina. Dahan-dahan niyang itinulak ang pinto. Isang amoy ng alikabok at mga lumang papel ang sumalubong sa kanya. At doon, sa gitna ng silid, sa ilalim ng malaking teleskopyo na nakaturo sa langit, nakaupo si Tala. Ang kanyang likod ay nakaharap kay Liwayway. Ang buong atensyon niya ay nasa isang bagay na hawak niya. Isang bagay na kumikinang sa ilalim ng liwanag ng buwan na tumatagos sa salaming bubong. Ang kwintas. Hindi siya nagsalita. Sa halip dahan-dahan siyang lumapit. Narinig niya ang mahinang bulong ni Tala. Mami, nakikita mo ba? Kinuha ko po para sa inyo. Para mas maliwanag po kayo dyan sa langit. Para hindi na po kayo malungkot. Tumulo ang luha sa mga mata ni Liwayway. Hindi luha ng awa, kundi luha ng pag-unawa. Dahan-dahan siyang umupo sa tabi ng bata na hindi man lang nagulat sa kanyang pagdating na para bang inaasahan na siya nito. Ang ganda niya, no? Bulong ni Liwayway, nakatingin din sa kwintas. Tumango si Tala, hindi pa rin tumitingin sa kanya. Paborito to ni Mami, sabi niya. Bawat isang hiyas daw dito, kami yon, ang 6 na bituin niya. Kaya pala ang liwanag, sagot ni Liwayway. Sigurado akong natutuwa si Mami na makita niya. Makita yan mula sa langit. Sa wakas ay tumingin sa kanya si Tala. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha at pag-asa. Talaga po? Oo naman, sabi ni Liwayway. Ngumiti siya ng buong puso. Pero alam mo, ang mga bituin, mas maganda silang tingnan kapag magkakasama sila. Baka mas gugustuhin ni Mami na makita itong suot-suot ng mga bituin niya dito sa lupa para maalala niyo siya palagi.
Pinag-isipan ni Tala ang sinabi niya. Pagkatapos ng ilang sandali, dahan-dahan niyang inabot ang kwintas kay Liwayway. Sige po, pakisabi na lang po kay Papa na, sorry po. Kinuha ni Liwayway ang kwintas. Ang metal ay malamig sa kanyang palad. Halika, sabi niya kay Tala. May ipapakita ako sa'yo. Dinala niya si Tala, hindi sa opisina ni Gideon, kundi sa lumang music room. Sa gitna nito ay isang grand piano na nababalutan ng puting tela na para bang isang multo mula sa nakaraan. Inalis ni Liwayway ang takip at isang makapal na alikabok ang lumipad sa hangin. Hinipan niya ang mga kinang piano, matagal na itong hindi nagagamit. Umupo siya at marahang pinindot ang isang nota. Isang malungkot na tunog ang umalingaw-ngaw sa tahimik na silid. Mahilig din ba sa musika ang mami mo? Tanong ni Liwayway. Tumango si Tala. Lagi niya po kaming tinutugtugan dito. Pumikit si Liwayway at sinimulang tugtugin ang isang himig. Isang kantang pampatulog na itinuro sa kanya ng sarili niyang ina. Isang himig na malungkot, ngunit puno ng pag-asa. Dahan-dahan, ang musika ay pumuno sa bawat sulok ng silid, ginigising ang mga alaala na natutulog sa loob ng mga pader. Naakit si Tala sa tunog. Lumapit siya at tumayo sa tabi ng piano. Pinanood niya ang mga daliri ni Liwayway na tila sumasayaw sa ibabaw ng mga key. Pagkatapos ng ilang sandali, itinuro niya ang isang nota. Tinugtog ito ni Liwayway at isa pa hanggang sa ang dalawa na sila. Sa pamamagitan ng musika ay nag-uusap, nagkakaunawaan at sabay na naghihilom. Nang gabing iyon, sa hapagkainan, isang himala ang naganap. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming buwan, hindi lamang dalawa ang nakaupo sa mahabang mesa. Naroon si Tala, tahimik na kumakain sa tabi ni Liwayway, at ilang sandali pa, sumunod si Maya. Dala-dala ang isang manika na maayos na ang tahi ng damit. 4 na bakanteng upuan pa rin, ngunit hindi na ito mukhang isang malaking kawalan. Mukha na itong isang simula. Mula sa pintuan ng kusina, pinanood ni Gideon ang lahat. Ang pagdududa sa kanyang puso ay unti-unting natutunaw, napapalitan ng isang damdaming hindi niya na naramdaman ng matagal na panahon. Pagkamangha. Nakita niya kung paano inabutan ni Liwayway ng kanin si Tala, kung paano nitong nginitian si Maya. Walang pilitan, walang sigawan. Isang payapang eksena na akala niya ay hindi na niya muling makikita. Naramdaman niya ang isang matinding hiya sa ginawa niyang pag-akusa. Mali siya. Maling-mali siya tungkol sa babaeng ito. Matapos ang hapunan, habang nagliligpit si Liwayway sa kusina, nilapitan siya ni Gideon. Hindi siya makatingin ng diretso. Liwayway. Simula niya, ang kanyang boses ay mahina. Tungkol sa kanina, sa kwintas, ako. Ngunit bago pa man niya matapos ang kanyang sasabihin, isang malakas na kalabog ang yumanig sa mansyon. Dad! Si Amihan ay humahangos na pumasok sa kusina. Ang kanyang muka ay namumula sa galit. Sa kanyang kamay, may hawak siyang isang brown na folder. Puno ito ng mga dokumento. Ibinagsak niya ito ng buong lakas sa lamesa. Lumikha ng isang malakas na tunog na bumasag sa katahimikan. Nagpaimbestiga ako tungkol sa kanya, sigaw ni Amihan. Ang daliri ay nanginginig habang nakaturo kay Liwayway. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa tagumpay at galit. Hindi siya ang inaakala natin. May itinatago siyang madilim na sikreto, Dad. Napatingin si Gideon sa folder, pagkatapos ay kay Liwayway na nakatayo roon, ang muka ay blangko. Walang kaalam-alam sa kung anong bagyo ang paparating para wasakin ang kapayapaan na kasisimula pa lang niyang buuin. Ang mga salita ni Amihan ay parang kidlat na gumuhit sa nananahimik na kusina, nag-iwan ng nakabibinging katahimikan.
Ang bigat ng akusasyon ay ramdam na ramdam. Tumingin si Gideon mula sa nag-aapoy na mga mata ng kanyang anak, patungo sa folder na nasa lamesa, at pagkatapos ay sa mukha ni Liwayway. Ang ekspresyon ng babae ay hindi takot o pagkakasala, kundi isang malalim na pagkalito. Ano ang ibig mong sabihin, amihan? Tanong ni Gideon. Ang kanyang boses ay mahinahon ngunit may babala. Ang maliit na pag-asang nagsimulang sumibol sa kanyang dibdib ay biglang nanginig, natatakot sa kung ano man ang nasa loob ng folder na yon. Nag-hire ako ng private investigator, Dad. Pag-amin ni amihan, ang kanyang boses ay matigas at walang bahid ng pagsisisi. Hindi ako magpapapasok ng kung sino na lang sa bahay na to. Hindi na ulit. Binuksan niya ang folder at inilatag ang mga dokumento sa mesa. Mga kopya ng birth certificate, mga lumang address, mga records mula sa isang maliit na ospital sa probinsya. Kinuha ni Gideon ang isang papel. Ang mga mata niya ay mabilis na tumakbo sa mga nakasulat na salita. At habang nagbabasa, ang kanyang panga ay unti-unting tumigas. Naramdaman ni Liwayway na tila huminto ang pag-ikot ng mundo. Nakita niya ang pagbabago sa mukha ni Gideon mula sa pagkalito patungo sa hindi paniniwala at sa huli, sa isang malamig na galit na mas masakit pa kaysa sa sigaw. Ano ito, Liwayway? Tanong ni Gideon. Ang kanyang boses ay mababa at puno ng panganib. Itinaas niya ang isang dokumento, isang death certificate, ng isang sanggol. Anak mo? Ang tanong ay hindi na nangailangan ng sagot. Ang sakit na biglang gumuhit sa mukha ni Liwayway ay sapat na. Isang sakit na pilit niyang ibinabaon sa pinakamalalim na bahagi ng kanyang puso. Isang lihim na hindi niya kailanman gustong mahukay muli. May anak ka na namatay? Giit ni Gideon. Ang bawat salita ay isang dagok. At hindi mo ito sinabi sa amin? Pumasok ka sa bahay na to, sa pamilya ko, na may ganitong bagahe? Dad, tama na. Mahinang sabi ni amihan na tila nagulat din sa tindi ng reaksyon ng ama. Ngunit hindi nakinig si Gideon. Ang pakiramdam na pinagtaksilan ay mas matindi kaysa sa awa. Ang lahat ng pagdududa na nawala kanina ay bumalik ng may doble-dobleng lakas. Kaya pala, isang mapaklang tawa ang kumawala kay Gideon. Kaya pala ang galing mong makitungo sa mga batang nawalan. Kaya pala naiintindihan mo sila dahil ginagamit mo sila. Hindi. Ang unang salita na lumabas sa bibig ni Liwayway, ang kanyang boses ay basag. Ginagamit mo ang mga anak ko para punan ang pagkukulang sa buhay mo. Sigaw ni Gideon. Lumapit ito sa kanya. Ang mukha ay 1 pulgada na lang ang layo. Para palitan ang anak na nawala sa'yo. Doon na bumigay si Liwayway. Ang pader, na matagal na niyang itinatayo sa paligid ng kanyang puso, ay gumuho. Ang mga luhang matagal na niyang itinatago ay bumuhos na parang agos ng ilog. Hindi niyo naiintindihan. Hikbi niya, ang kanyang katawan ay nanginginig. Hindi ko sila ginagamit. Kung gayon ipaliwanag mo, hamon ni Gideon. Si Miguel. Bulong niya sa pagitan ng mga hikbi. Ang pagbanggit sa pangalan ay tila isang sugat na muling binuksan. Miguel ang pangalan niya. 1 taon lang siya. 1 taon lang siyang ipinahiram sa akin ng Diyos. May sakit siya sa puso. Mahina ang puso niya. Ginawa ko ang lahat. Lahat-lahat. Pero kinuha pa rin siya sa akin. Ang kwento ay lumabas mula sa kanya. Hindi na napigilan. Isang kwento ng pagmamahal, pag-asa, at isang napakasakit na pagkawala. Ikinuwento niya ang mga gabing walang tulog sa ospital. Ang bawat sentimong inipon niya para sa gamot. Ang huling hininga ng kanyang anak sa kanyang mga bisig. Hindi ako pumasok dito para palitan siya, sabi niya. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Gideon. Ang kanyang luha ay patuloy na dumadaloy. Walang sino man ang makakapalit sa kanya. Pumasok ako dito dahil nang tumingin ako sa mga mata ng mga anak ninyo,
nakita ko ang sarili kong sakit. Naintindihan ko. At ayokong maramdaman nila na nag-iisa sila tulad ng naramdaman ko. Ang kusina ay napuno ng kanyang mga hikbi. Si Amihan, na nagsimula ng lahat ng ito, ay nakatayo sa isang sulok, hindi makagalaw. Ang kanyang mukha ay puno ng pagsisisi. Nakita niya ang sarili niyang sakit sa sakit na ipinataw niya sa ibang tao. Si Gideon naman ay parang binuhusan ng malamig na tubig. Ang galit niya ay nawala. Napalitan ng isang napakatinding hiya. Ang bigat ng kanyang mga akusasyon ay bumagsak sa kanya. Hinusgahan niya ang isang pusong nagluluksa. Walang nagsalita. Tanging ang tunog lang ng pag-iyak ni Liwayway ang maririnig. Pagkatapos ng ilang sandali, tumalikod siya at tumakbo palabas ng kusina, palabas ng mansyon, patungo sa nag-iisang lugar kung saan niya nararamdamang malaya siyang umiyak, ang hardin. Sinundan siya ni Gideon. Naabutan niya itong nakaupo sa lumang bangko. Yakap-yakap ang sarili habang ang kanyang mga balikat ay nayayanig. Ang buwan ay buo at maliwanag. Nagbibigay liwanag sa kanyang mukha na basang-basa ng luha. Umupo si Gideon sa tabi niya. Nag-iwan ng espasyo sa pagitan nila. Matagal siyang hindi nagsalita. Hinahanap ang tamang mga salita. Ngunit alam niyang walang salita ang sapat para burahin ang sakit na idinulot niya. Patawad. Sa wakas ay sabi niya, ang kanyang boses ay halos pabulong. Liwayway, patawarin mo ako. Hindi sumagot si Liwayway. Patuloy lang siya sa pag-iyak. Hindi ko alam, pagpapatuloy ni Gideon. Nabulag ako ng sarili kong sakit. Hindi ko nakita ang sayo. Hinubad niya ang kanyang Amerikana at maingat na ipinatong sa mga balikat ni Liwayway. Isang simpleng kilos, ngunit puno ng kahulugan. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, sa gitna ng mga patay na rosas, dalawang sirang kaluluwa ang naupo ng magkatabi sa katahimikan. Sa unang pagkakataon, hindi sila amo at katulong. Sila ay 2 taong nakakaunawa sa bigat ng pagkawala. Isang koneksyon ang nabuo. Mas malalim at mas totoo. Isang kislap ng pag-unawa, marahil ay isang kislap din ng pag-ibig. Ngunit mula sa bintana sa 2 palapag, isang pares ng mga mata ang nanonood sa kanila. Ang mga mata ni Beatriz, ang kanyang mga kamay, ay nakakuyom sa gilid ng kurtina. Ang kanyang mukha ay isang maskara ng matinding selos at galit. Kitang-kita niya ang eksena sa hardin, ang paglalapit ng dalawa, at isang plano ang nabubuo sa kanyang isipan. Dinukot niya ang kanyang telepono. Mabilis na nag-type. Maya-maya lang, isang mensahe ang pumasok sa telepono ni Gideon. Kinuha niya ito. Iniisip na baka mula sa opisina. Ngunit ito ay mula sa isang hindi kilalang numero, isang litrato. Isang litrato ni Liwayway na kuha ilang linggo na ang nakalipas sa bayan, masayang nakikipag-usap sa isang lalaki. Ang anggulo ay ginawang mukhang malapit na malapit sila. Tila may relasyon. At sa ilalim ng litrato, may isang maikling mensahe. Huwag kang maniwala sa mga luha niya. Ang maliit na sinag ng pag-asa at pagtitiwala na kasisimula palang sumikat sa puso ni Gideon ay biglang tinakpan ng isang madilim na ulap ng pagdududa muli. Abakis, kinabukasan, may isang kakaibang bigat na bumalot sa hangin ng Hacienda de Silencio. Ang init at pag-unawa na namagitan kina Liwayway at Gideon sa ilalim ng buwan ay naglaho na, parang isang panaginip. Sa almusal, hindi siya tinitingnan ni Gideon sa mata. Ang mga utos niya ay maikli at formal. Bumalik sa pagiging isang amo na walang emosyon. Naramdaman ni Liwayway ang pader na muling itinayo sa pagitan nila, mas mataas at mas malamig kaysa dati. Hindi niya alam ang tungkol sa litrato. Hindi niya alam ang tungkol sa lason na muling ibinulong sa tainga ni Gideon. Ang alam lang niya ay ang sakit ng pag-urong. Ngunit sa halip na malugmok, isang bagong determinasyon
ang tumubo sa kanyang puso. Kung hindi niya kayang abutin ng ama, marahil ay kaya niyang abutin ang mga anak. At sisimulan niya sa pinakamatigas sa lahat. Sisimulan niya kay amihan. Nang araw na yon, naglakas loob siyang pumasok sa kwarto ng dalagita para maglinis. Gaya ng inaasahan, si amihan ay nakaupo sa kanyang study table. Nagkukunwaring nagbabasa. Ngunit ang buong katawan nito ay tensyonado. Hindi umimik si Liwayway. Tahimik siyang nag-ayos ng mga damit, nagpunas ng alikabok. Ang bawat kilos niya ay maingat, na para bang gumagalaw siya sa paligid ng isang mabangis na hayop na ayaw niyang magising. Habang inaayos niya ang isang hilera ng mga libro sa estante, aksidente niyang nasagi ang isang makapal na aklat. Nahulog ito sa sahig, at kasabay nito, isang maliit at itim na notebook ang lumabas mula sa pagitan ng mga pahina. Bumagsak ito sa sahig. Bukas, huwag mong hawakan niyan! Mabilis na sigaw ni amihan. Napatayo ito mula sa kanyang upuan. Ngunit huli na. Bago pa man makalapit si amihan, ang mga mata ni Liwayway ay dumapo na sa mga salitang nakasulat sa pahina. Ang sulat kamay ay magulo, tila isinulat sa gitna ng matinding emosyon. Iisang pangungusap lang, ngunit sapat na yon para wasakin ang puso ni Liwayway. Kung hindi ko lang sana sinagot si Mami nung umagang yon, kung hindi sana siya umalis na galit, baka nandito pa siya. Kasalanan ko ang lahat. Mabilis na dinampot ni amihan ang diary at niyakap ito sa kanyang dibdib na parang isang kalasag. Ang kanyang mga mata ay nagbabaga sa galit, ngunit sa likod nito, nakita ni Liwayway ang matinding takot at kahihiyan. Ang sikreto niya ay nabunyag. Hindi nagsalita si Liwayway tungkol sa nabasa. Isinara niya ang pinto at iniwan si amihan sa kanyang katahimikan. Ngunit ang mga salitang iyon ay nakaukit na sa kanyang isipan. Iyon pala ang pader na yelo. Hindi ito galit, kundi isang bundok ng pagkakasala na pinapasan ng isang 17 taong gulang na dalagita sa kanyang mga balikat. Kinahapunan, nilapitan niya si amihan. "Samahan mo ako," sabi niya sa isang mahinahong boses. "Saan?" Mataray na tanong ng dalagita. "Basta, may ipapakita lang ako sa'yo." Sa pagtataka ng lahat, sumama si amihan. Marahil dahil sa kuryosidad o marahil dahil sa kauna-unahang pagkakataon, may isang taong hindi siya hinusgahan matapos makita ang kanyang kahinaan. Dinala siya ni Liwayway hindi sa isang magarang lugar, kundi sa isang simpleng bangin sa gilid ng bayan, kung saan tanaw ang buong karagatan. Ito ang lugar kung saan dinala si Liwayway ng kanyang ina noong siya ay bata pa para panoorin ang paglubog ng araw. Umupo sila sa damuhan, pinapanood ang dahan-dahang pagbaba ng araw sa abot-tanaw. Matagal na katahimikan. "Maganda rito," basag ni amihan sa katahimikan. "Dito kami madalas dalhin ni Mami kapag malungkot siya." Tumango si Liwayway. Ang mga nanay, may mga paborito silang lugar para itago ang kanilang lungkot. Huminga siya ng malalim. "Alam mo, may mga araw na sinisisi ko ang sarili ko sa pagkawala ni Miguel." Napatingin si amihan sa kanya. Nagulat. "Iniisip ko," pagpapatuloy ni Liwayway, ang kanyang mga mata ay nasa malayo, "na baka may kulang akong ginawa, baka may nasabi akong mali. Baka kung mas nagdasal lang ako o mas kumayod para sa gamot, baka nandito pa siya." Ang baka at sana. Sila ang pinakamabigat na dalhin. Hindi na napigilan ni amihan. Isang hikbi ang kumawala sa kanya. Pagkatapos ay isa pa, hanggang sa ang kanyang buong katawan ay nayanig na sa pag-iyak na matagal na niyang kinikimkim. Ang pader ng yelo ay nagsimulang magkaroon ng lamat. Hindi nagsalita si Liwayway. Inakbayan lang niya ang dalagita. At sa kauna-unahang pagkakataon, hinayaan ni amihan ang kanyang sarili na maging bata, na umiyak sa balikat ng isang tao. Doon, sa harap ng papalubog na araw, isang maliit na sugat ang nagsimulang maghilom.
Ngunit habang may isang sugat na naghihilom, may isa namang naglalagay ng lason. Sa hasyenda, nakita ni Beatrice ang pag-alis ng dalawa. Nakita niya ang pagkakataon. Nilapitan niya ang kambal, sinasinag at ulap na naglalaro sa sala. "Mga angels ko," sabi niya sa pinakamatamis niyang boses. "Nakita niyo ba? Si ate amihan niyo. Kasama na naman si Wayway. Tila nagiging malapit na sila." Nagkatinginan ng kambal. "Hindi naman sama-sama si Wayway," patuloy ni Beatrice. Ang kanyang mga salita ay tila pulot-pukyutan na may lason. "Pero ayaw niyo naman sigurong makalimutan si Mommy, di ba? Baka isipin niya na siya na ang bagong mommy ninyo. Baka palitan niya ang lahat ng alaala ni Mommy." Ang mga mata ng kambal ay napuno ng takot. Ang takot na makalimutan ang kanilang ina ay ang kanilang pinakamalaking kinatatakutan. Itinuro ni Beatrice ang bintana, kung saan tanaw ang hardin ng mga rosas, ang hardin na sinimulan ng alagaan at diligan ni Liwayway nitong mga nakaraang araw. "Tingnan niyo," bulong ni Beatrice. "Pati ang mga rosas ni Mommy gusto na niyang angkinin. Paano na lang kung isang araw lahat ng gamit ni Mommy itapon na lang niya?" Ang mga salitang yon ay sapat na. Isang masamang ideya ang nabuo sa isipan ng kambal. Isang paraan para protektahan ang kanilang mommy. Nang makabalik sina Liwayway at amihan, ang araw ay tuluyan ng lumubog. May isang bagong gaan sa pagitan nilang dalawa. Isang maliit na ngiti ang nasa labi ni Liwayway. Isang ngiti ng tagumpay. Ngunit ang nangiting iyon ay agad na naglaho nang makita niya ang hardin. Ang mga rosas na sinimulan niyang buhayin ay wasak-wasak. Ang mga sanga ay pinagpuputol. Ang mga natitirang talulot ay nagkalat sa lupa na parang mga patak ng dugo. Sa gitna ng pagkawasak, nakatayo sina Sinag at Ulap. Hawak ang gunting na ginamit sa hardin. Ang kanilang mga mukha ay puno ng luha at pagtatanggol. "Hindi mo siya pwedeng palitan," sigaw ni Sinag. "Hardin to ni Mommy," sigaw naman ni Ulap. Kasabay nito, isang kotse ang huminto sa harap ng mansyon. Si Gideon. Kakauwi lang niya mula sa opisina, ang isip ay gulong-gulo pa rin dahil sa litrato at sa nararamdaman niya para kay Liwayway. Ang una niyang nakita ay ang tanawin ng pagkawasak. Nakita niya ang mga sirang halaman. Nakita niya ang umiiyak niyang mga anak. Nakita niya si Beatrice na tumatakbo para yakapin ang kambal, tila isang tagapagligtas. At nakita niya si Liwayway nakatayo sa gitna ng lahat na para bang siya ang sentro ng kaguluhan. Ang lahat ng pinipigilan niyang galit, pagdududa at pagkabigo ay sumabog. Lumakad siya palapit kay Liwayway. Ang kanyang mukha ay isang maskara ng matinding galit. Hindi na niya nakita ang babaeng nagpatigil sa kanyang pagdurusa. Ang nakita na lang niya ay isang simbolo ng kamalasan. "Ano na naman to?" tanong niya. Ang kanyang boses ay nanginginig. "Hindi ka pa ba tapos? Wala ka na bang gagawin kundi magdala ng gulo sa bahay na to?" "Gideon, hindi..." Simula ni amihan, susubukang ipagtanggol si Liwayway. Ngunit hindi siya pinakinggan ni Gideon. Ang kanyang mga mata ay nakapako kay Liwayway, puno ng paninisi. "Lahat ng hinahawakan mo," sabi niya. Ang bawat salita ay tila isang sampal. "Lahat ng hinahawakan mo, nagiging trahedya." Ang mga salita ni Gideon ay kasing talim ng gunting na sumira sa mga rosas. Tumama ang mga ito ng diretso sa puso ni Liwayway at sa pagkakataong ito, wala na siyang lakas para salagin pa ang mga ito. Ang lahat ng kanyang pinaghirapan, ang pag-unawa ni Tala, ang pag-iyak ni amihan, ang mumunting koneksyon na nabuo, ay tila naglaho na parang bula. Napalitan ito ng nakabibinging paninisi. Tumulo ang luha mula sa kanyang mga mata, ngunit hindi na ito luha ng sakit, kundi luha ng pagod. Pagod na siyang umintindi, pagod na siyang lumaban. "Kung yan po ang iniisip ninyo," sabi niya sa isang boses na basag ngunit pinal, "siguro nga po ay hindi ako para dito." Hindi na siya nagsalita pa.
Tinalikuran niya ang lahat, ang nagagalit na si Gideon, ang nag-aalalang si Amihan, ang nagtatagumpay na si Beatrice, at ang umiiyak na kambal, at naglakad papasok sa mansyon. Ang bawat hakbang ay tila 1 milya ang bigat. Sumunod ang tingin ni Gideon sa kanya. May isang bahagi sa kanya na gustong bawiin ang kanyang mga sinabi. Isang bahaging nagsisigaw na mali ang lahat ng ito. Ngunit ang imahe ng wasak na hardin at ng kanyang mga umiiyak na anak ay mas malakas. Ang pagdududa na itinanim ng litrato ay mas matibay. Ang pagod niya sa paulit-ulit na gulo ay umapaw na. Kinabukasan, ang Hacienda de Silencio ay mas tahimik pa kaysa dati. Isang katahimikang masakit, tila may naghihintay na hatol. Hindi na lumabas si Liwayway sa kanyang kwarto. Ang mga bata, kahit ang kambal, ay nakaramdam ng isang malaking pagkakamali. Si Amihan ay hindi kinikibo ang kanyang ama. Ang kanyang mga mata ay puno ng hinanakit. Nagkulong si Gideon sa kanyang opisina. Sinubukan niyang magtrabaho, ngunit ang mukha ni Liwayway, ang huling tingin nito na puno ng pagkabigo, ay paulit-ulit na bumabalik sa kanyang isipan. Pagsapit ng hapon, nagdesisyon siya. Hindi na niya kaya. Kailangan na itong matapos. Pinatawag niya si Liwayway sa silid-aklatan. Nang pumasok ang babae, ang mga mata nito ay mapungay at wala ng buhay. Ang kanyang mga gamit ay nakalagay na sa isang maliit na bag na dala-dala niya. Alam na niya kung ano ang mangyayari. Inilapag ni Gideon ang isang sobre sa mesa. Sa loob nito ay ang sahod niya para sa ilang araw na serbisyo at sobra pa. Tapos na ang kontrata, sabi ni Gideon, hindi makatingin ng diretso. Ang mga salita ay tila mga bato sa kanyang lalamunan. Maari ka nang umalis. Tumangulang si Liwayway. Kinuha niya ang sobre. Hindi siya nagreklamo. Hindi siya nakiusap. Isang tahimik na pagtanggap. Salamat po sa pagkakataon, senyor, sabi niya. Ngunit bago pa man siya tuluyang makatalikod, isang maliit na tinig ang humabol sa kanya. Wayway! Huwag po! Si Perlas, ang bunso, ay tumatakbo papasok ng silid. Ang kanyang maliit na muka ay basang-basa ng luha. Niyakap niya ng mahigpit ang mga binti ni Liwayway, na para bang ang kanyang buong buhay ay nakasalalay dito. Huwag po kayong umalis, Wayway. Mahal po kita. Yumuko si Liwayway at niyakap ang bata. Sa unang pagkakataon mula kagabi, isang tunay na emosyon ang muling gumuhit sa kanyang mukha. Isang napakalinis at dalisay na pagmamahal. Babalik ako para dalawin ka, okay? Bulong niya kay Perlas, kahit alam niyang isa yung kasinungalingan. Mula sa pintuan, nanonood ang 5 pang magkakapatid. Kahit si Amihan ay may luha sa kanyang mga mata. Nakita ni Gideon ang eksena. Ang kanyang puso ay nadudurog. Ito ba talaga ang tama? Kasabay nito, pumasok si Beatrice. Dala-dala ang isang tray ng merienda. Ang kanyang ngiti ay kasing lapad ng kanyang tagumpay. Oh, anong drama ito? Sabi niya. Tila nagulat. Aalis ka na pala, Liwayway, sayang naman. Lumapit siya kay Gideon at hinaplos ang likod nito, 1 kilos ng pag-aari. Huwag kang mag-alala, Gid. Ako na ang bahala sa mga bata. Palagi naman, di ba? Pinilit ni Gideon ng ngumiti. Salamat, Bea. Wala yon, sagot ni Beatrice. Umupo ito sa tabi niya. Naalala ko tuloy si Ate Celine. Ganito rin siya. Masyadong malambot ang puso. Masyadong nagtitiwala sa mga tao. Naaalala mo ba yung huling pag-aaway ninyo? Sinabihan mo siyang masyado na siyang nahuhumaling sa kanyang mga charity works na nakakalimutan na niya ang pamilya niya. Labis niya iyong dinamdam. Ang mga salita ay kaswal, tila isang simpleng pag-alala sa nakaraan. Ngunit para kay Gideon, ang mga salitang iyon ay parang isang malakas na kulog na yumanig sa buong pagkatao niya. Natigilan siya.
nanigas. Ang kanyang mga mata ay dahan-dahang lumipat mula sa sahig patungo sa mukha ni Beatrice na nakangiti pa rin, walang kaalam-alam sa bombang pinasabog niya. Ang pag-aaway na yon, ang huling pag-aaway nila ni Celine bago ito sumakay sa kotse at hindi na bumalik. Pribado iyon. Walang sino man ang nakarinig. Walang sino man ang nakakaalam ng eksaktong mga salitang binitawan niya. Maliban sa kanilang dalawa, ang pag-iisip ni Gideon ay tumakbo ng napakabilis. Kinokonekta ang mga bagay-bagay. Ang pagdating ni Beatrice, palagi sa tamang oras. Ang mga salita nitong nagtatanim ng duda. Ang litrato sa kanyang telepono. Ang biglaang pag-alam ni Amihan kung paano mag-hire ng private investigator. Ang pagkasira ng hardin. Ang lahat ay nakaturo sa iisang tao. Dahan-dahan, ang pagkalito sa mukha ni Gideon ay napalitan ng isang nakakatakot na kalinawan. Tumingin siya kay Beatrice, ngunit sa pagkakataong ito, hindi na niya nakita ang isang mapagmahal na hipag. Ang nakita niya ay isang estranghero, isang ahas na matagal na niyang inaalagaan sa kanyang tahanan. Si Liwayway, na akmang aalis na, ay napatigil din. Nakita niya ang pagbabago sa ekspresyon ni Gideon. Naramdaman niya ang biglang paglamig ng hangin. Beatrice, sabi ni Gideon. Ang kanyang boses ay sobrang kalmado, isang katahimikang mas nakakatakot kaysa sa anumang sigaw. Paano mo nalaman ang mga salitang yon? Ang nangiti ni Mpig. Ang ngiti ni Beatrice ay bahagyang natigilan. Ano? Narinig ko lang kayong nag-uusap noon. Hindi, mariing sabi ni Gideon. Umiling siya ng dahan-dahan. Walang sino man ang nakarinig. Nasa loob kami ng kwarto. Sarado ang pinto, kaya sasagutin mo ang tanong ko. Ang kanyang mga mata ay matalim. Tila isang kutsilyo na humihiwa sa bawat kasinungalingan. Paano mo nalaman? Ang maskara ni Beatrice ay nagsimulang magkaroon ng lamat. Ang pagkukunwari ay unti-unting nawawala. Ang panik ay nagsimulang gumapang sa kanyang mga mata. Nahuli siya. At sa isang iglap, alam na ni Gideon ang lahat. Ang buong silid-aklatan ay nababalot ng isang nakakapasong katahimikan. Napatigil si Liwayway sa may pintuan. Ang kanyang bag na handa ng umalis ay tila nawalan ng bigat. Ang eksenang nagaganap sa kanyang harapan ay mas matindi pa kaysa sa sarili niyang drama. Nakita niya ang lamat sa perpektong maskara ni Beatrice at naramdaman niya sa kaibuturan ng kanyang puso na may isang malaking kasinungalingan na malapit ng sumabog. Sa gitna ng lahat, ang isip ni Liwayway ay tumatakbo. Hindi para sa sarili, kundi para sa pamilyang ito. Alam niyang hindi pa tapos ang kanyang misyon dito. Ang pag-alis niya ay hindi solusyon. Ito ay pagsuko sa kasamaang nananahan sa loob ng mga pader na ito, habang ang atensyon ng lahat ay nakatuon sa nagbabantang komprontasyon sa pagitan ni Gideon at Beatrice. Tahimik na umatras si Liwayway. Hindi siya umalis. Sa halip, umakyat siya pabalik sa kanyang maliit na kwarto. Ang isip ay naghahanap ng kasagutan. Bakit gagawin ni Beatrice ang mga bagay na yon? Ano ang kanyang motibo? Inilapag niya ang kanyang bag sa kama at sinimulang ilabas ang iilang damit na inimpake niya. Habang ginagawa ito, isang bagay ang nahulog mula sa kanyang lumang bestida. Isang maliit at pilak na hikaw na may disenyong bulaklak. Isa ito sa mga hikaw na nakakalat sa sahig sa kwarto ng kambal noong unang araw niya. Nilinis niya ito at itinago na may planong ibalik sa mga bata kapag handa na sila. Ngunit habang tinititigan niya ang hikaw, isang alaala ang bumalik sa kanya. Ang hikaw na ito, nakita na niya ito dati. Hindi sa mga bata, kundi kay Beatrice. Suot-suot ito ni Beatrice noong unang araw na nagkita sila, noong araw na binigyan siya nito ng pekeng na ngiti at mga salitang nagtatanim ng duda. Isang malamig na kuryente ang gumapang sa kanyang gulugod. Ang nag-utos sa kambal
ang nagtanim ng ideya sa kanilang isipan. Nagmamadali siyang lumabas ng kwarto. Kailangan niyang sabihin ito kay Gideon. Ngunit saan siya maghahanap ng pruweba? Isang hikaw ay hindi sapat. Naglakad siya sa pasilyo. Ang isip ay ligalig. Napahinto siya sa tapat ng master's bedroom, ang kwarto ni Gideon, at nang yumaong si Celine. Ang pinto ay bahagyang nakabukas. Pumasok siya. Hindi para manghimasok, kundi dahil sa isang hindi maipaliwanag na pakiramdam. Ang kwarto ay malinis at halos walang gamit, na para bang isang museo. Ngunit sa isang sulok, sa likod ng isang malaking aparador na gawa sa nara, may isang bagay na nakaagaw ng kanyang pansin. Isang siwang, tila hindi na isara ng maayos ang aparador. Dahil sa kuryosidad, marahan niyang itinulak ito. Mabigat, ngunit gumalaw. Sa likod ng aparador, nakasiksik sa pagitan nito at ng pader, ay isang maliit at maalikabok na kahon na gawa sa kahoy. Mukhang matagal na itong hindi nagagalaw. Kinuha niya ito at maingat na binuksan. Ang laman nito ay hindi alahas o pera. Ang laman nito ay mga sulat. Mga sulat na nakatupi ng maayos. Ang sulat kamay ay Pino at pambabae. Ang mga sulat ni Celine. Ang mga sulat ay para kay Gideon, ngunit halatang hindi na ipadala. Mga draft, mga saloobing hindi nabigkas. Binuklat ni Liwayway ang isa. Mahal kong Gideon, patawad kung isinulat ko ito. Hindi ko na kasi kayang sabihin ng harapan. Ang bigat-bigat na ng dibdib ko. Pakiramdam ko, bawat kilos ko ay binabantayan. Bawat desisyon ko ay kailangang dumaan muna sa kanya. Mahal ko si Beatrice bilang kapatid, pero minsan pakiramdam ko ay kinokontrol niya ako. Kinokontrol niya ang buhay ko sa pamamagitan ng pag-aalala niya. Binuklat ni Liwayway ang isa pa. Ang petsa ay mas malapit sa araw ng aksidente. Nag-usap na naman kami kanina. Sinabi ko sa kanyang kailangan na niyang bumukod. Kailangan na niyang magkaroon ng sariling buhay. Pero nagalit siya. Sinabi niyang ginagawa niya lang ito para sa akin, para sa mga bata. Pero ang mga mata niya, Gid, may ibang sinasabi ang mga mata niya. May nakita akong galit. May nakita akong pag-aari. Natatakot ako. Ang huling sulat ay halos hindi na mabasa. Ang tinta ay kumalat dahil sa mga patak ng luha. Nag-away kami. Isang malaking pag-aaway. Inamin niya, Gideon. Inamin niyang mahal ka niya. Matagal na. Sinabi niyang mas karapat dapat siya sa'yo kaysa sa akin. Sinabi niyang gagawin niya ang lahat para makuha ka. Aalis ako saglit. Kailangan kong mag-isip. Kailangan kong lumayo sa kanya. Kahit sandali lang. Nanlamig ang buong katawan ni Liwayway. Ito na. Ito ang katotohanan. Hindi lang ito simpleng selos. Isa itong matagal ng obsesyon. Ang aksidente. Baka hindi lang ito isang simpleng aksidente. Dala-dala ang mga sulat. Nagmamadali siyang bumaba. Ang katotohanan ay nasa kanyang mga kamay. Kailangan itong malaman ni Gideon. Kailangan niyang protektahan ang mga batang ito mula sa demonyong nag-aanyong anghel. Pagdating niya sa hagdanan, sasalubungin na sana niya si Gideon, ngunit isang anino ang humarang sa kanyang daraanan sa paanan nito. Si Beatrice, nakatayo ito roon. Ang mga braso ay nakahalukip-kip. Ang mabait at maamong muka ay tuluyan ng naglaho. Ang nakatayo sa harap niya ngayon ay isang babaeng may mga matang nanlilisik sa galit. Saan mo balak dalhin yan? Tanong ni Beatrice. Ang kanyang boses ay malamig at walang emosyon. Ikinubli ni Liwayway ang mga sulat sa kanyang likuran. Kailangan itong makita ni Senyor Gideon. Isang mapaklang tawa ang kumawala kay Beatrice. Lumakad ito palapit. Bawat hakbang ay tila isang mandaragit na papalapit sa kanyang biktima. Sa tingin mo ba hahayaan kitang gawin yan? Bulong nito. Ako ang naghirap. Ako ang naghintay. Ako ang dapat na nasa tabi niya, hindi ang kapatid ko. At lalong-lalo na,
Hindi isang basahan na katulad mo. Ang huling salita ay puno ng kamandag. Sa isang iglap, sinugod ni Beatrice si Liwayway. Sinusubukang agawin ang mga sulat. Akin na yan! Hindi! Sigaw ni Liwayway. Pilit na pinoprotektahan ang mga papel. Ang kanilang pag-aagawan ay nagdulot ng ingay. Hindi nila namalayan, mula sa itaas ng hagdan, si Gideon, na sinundan pala si Liwayway, ay nanonood. At sa likod niya, ang 6 na magkakapatid na naakit ng sigawan. Nakita nilang lahat ang tunay na kulay ng kanilang tita Beatrice. Sa gitna ng kaguluhan, nakita ni Beatrice ang isang lighter sa maliit na mesa sa tabi ng hagdan. Dinampot niya ito. Kung hindi rin lang mapupunta sa akin si Gideon, sabi niya sa isang boses na puno ng kabaliwan, sisiguraduhin kong walang makakaalam ng lahat ng ito. At sa isang iglap, sinindihan niya ang lighter at itinapat sa mga sulat. Ang maliit na apoy mula sa lighter ay sumayaw sa mga mata ni Beatrice, isang refleksyon ng kabaliwan na matagal nang nag-aalab sa loob niya. Ang lahat ay nangyari ng napakabilis. Bago pa man makakilos si Liwayway, ang apoy ay dumila na sa gilid ng mga lumang papel. Huwag! Ang sigaw ay hindi nagmula kay Liwayway, kundi kay Gideon. Bumaba siya ng hagdana ng tila isang bagyo. Ang kanyang mukha ay isang maskara ng galit na hindi pa kailanman nakita ng sinuman sa pamilya. Hinablot niya ang mga nag-aapoy na sulat mula sa kamay ni Beatrice at mabilis na tinapakan ang apoy sa sahig, ngunit huli na. Ang ilang bahagi ng mga sulat ay abo na. Ano sa tingin mo ang ginagawa mo? Sigaw ni Gideon. Hinarap niya si Beatrice. Ang kanyang mga kamay ay nakakuyom. Ngunit ang takot sa mga mata ni Beatrice ay biglang nawala. Napalitan ito ng isang mapait na pagtanggap. Tapos na ang laro. Wala nang kailangang itago. Ang ginagawa ko? Isang baliw na tawa ang kumawala sa kanya. Ang ginagawa ko ay ang dapat na ginawa ko noon pa. Tinatanggal ko ang mga hadlang, tulad ng pagtanggal ko kay ate. Ang pag-amin ay binitawan sa hangin na parang isang bomba. Ang 6 na magkakapatid na nakasilip mula sa itaas ng hagdan ay napasinghap. Si Liwayway ay napaatras. Ang kanyang puso ay kumakabog ng malakas. Ano ang sinabi mo? Bulong ni Gideon, tila hindi makapaniwala sa narinig. Bingi ka ba, Gid? Sarkastikong tanong ni Beatrice. Ang paggalang ay tuluyan ng nawala. Napalitan ng sama ng loob na naipon sa loob ng maraming taon. Oo, mahal kita. Mahal na mahal kita. Bago pa man kayo ikasal ni ate, akin ka na dapat. Ako ang nakakaintindi sa'yo. Ako ang laging nasa tabi mo. Hindi siya. Ikinumpas niya ang kanyang kamay sa paligid. Ang lahat ng ito, itong pamilya, dapat ay sa akin. Ngunit inagaw niya ang lahat. Palagi na lang siyang bida. Ang perpektong si Ceceline. Mahal ka niya, mahinang sabi ni Gideon. Ang kanyang galit ay unti-unting napapalitan ng pagkaawa sa sirang pagkatao sa harap niya. Kapatid ka niya. Hindi sapat yon, sigaw ni Beatrice. Ayokong maging kapatid lang. Gusto kong maging asawa mo, ang ina ng mga anak mo. Dito na pumasok ang lahat ng alaala kay Gideon. Ang bawat kilos ni Beatrice, ang bawat pag-alala, ang bawat regalong ibinibigay sa mga bata. Hindi iyon pagmamahal ng isang tita. Iyon ay isang pag-arte, isang audition para sa papel na iniwan ni Celine. Ang aksidente. Halos hindi masabi ni Gideon ang mga salita. May kinalaman ka ba sa aksidente? Nagkibit balikat lang si Beatrice. Isang kilos na nagpapakita ng kawalan ng pagsisisi. Hindi ko siya itinulak, pero tinawagan ko siya. Isang malamig na pakiramdam ang gumapang sa buong katawan ni Gideon. Naalala niya ang sinabi ng mga pulis. Ang kanyang asawa ay nakikipag-usap sa telepono nang mawalan ito ng kontrol sa manibela. Tumawag ako sa kanya. Pagpapatuloy ni Beatrice,
Ang kanyang boses ay puno ng kamandag. Nang paulit-ulit, sinabi ko sa kanya ang lahat ng nararamdaman ko para sa'yo. Sinabi kong aagawin kita. Sinabi kong mas bagay ako sa'yo. Narinig ko siyang sumisigaw. Narinig ko siyang umiiyak. At pagkatapos, narinig ko ang tunog ng pagbagsak. Isang halakhak ang kumawala sa kanya, ngunit ito'y isang halakhak na walang saya. Kasalanan niya. Masyado siyang emosyonal. Hindi niya kinaya ang katotohanan. Halimaw ka, bulong ni Gideon. Ang kanyang buong katawan ay nanginginig sa galit at sa bigat ng katotohanan ito. Ang bigat ng pagkakasala na matagal niyang pinasan, ang pag-aakalang siya ang dahilan ng pag-alis ni Celine nang may galit ay biglang gumaan, ngunit napalitan ng isang mas madilim na pakiramdam. Ang pakiramdam na ang taong pinagkatiwalaan niya ng buong puso ay ang mismong may kagagawan ng kanyang pinakamalaking trahedya. Hindi ako halimaw, giit ni Beatrice. Ang kanyang mukha ay nagbago. Naging isang kaawa-awang nilalang. Nagmamahal lang ako. Ginawa ko ang lahat ng ito para sa'yo, Gid. Para sa atin. Lumapit siya. Susubukang hawakan ang braso ni Gideon. Ngayong wala na si ate at ngayong paalis na ang babaeng yan, tumingin siya ng masama kay Liwayway. Pwede na tayong magsimula. Tayong dalawa. Magsasama tayo. Itinulak siya ni Gideon palayo. Puno ng pandidiri. Hinding-hindi mangyayari yon. Lumayo ka sa akin. Lumayo ka sa mga anak ko. Ang pagtanggi. Ang huling pagtanggi. Iyon ang nagsindi sa huling mitya ng katinuan ni Beatrice. Ang kanyang mukha ay naging blangko. Ang kanyang mga mata ay nawalan ng emosyon. Tumingin siya sa paligid, sa mga nagkalat na abo ng mga sulat sa sahig. Ang apoy. Sa isang mabilis na kilos na hindi inaasahan ng lahat, dinampot niya ang isang kandila mula sa mesa at ibinato ito sa makapal at lumang kurtina ng silid-aklatan. Gawa sa pilus, ang tela ay mabilis na kinapitan ng apoy. Kung hindi ka mapupunta sa akin, sabi niya sa isang boses na malamig at patag, walang sino man ang magkakaroon sa'yo. Kung hindi ako pwedeng maging masaya sa bahay na to, sisirain ko ang lahat ng nagpapasaya sa'yo. Ang apoy ay mabilis na gumapang paakyat sa kurtina, dilaan ang mga kahoy na estante ng libro. Ang usok ay nagsimulang pumuno sa silid. Ang init ay biglang naging nakakapasong. Nagsimulang magsigawan ang mga bata mula sa itaas. Ang laro ni Beatrice ay naging isang tunay na laro ng apoy. Ang buong Hacienda de Silencio ay nasa panganib. Tskok, ang apoy ay naging isang gutom na halimaw. Mula sa kurtina, gumapang ito sa mga hilera ng mga libro, nilamon ang mga pahina ng kaalaman at ginawang itim na abo ang mga salita. Ang makapal na itim na usok ay mabilis na pumuno sa silid-aklatan, humahapdi sa mata at nagpapahirap sa paghinga. Lumabas kayo! Ngayon na! Isang utos ang kumawala sa lalamunan ni Gideon. Isang utos na bumasag sa pagkagulat ng lahat. Ang unang nasa isip niya, ang mga anak niya. Hinila niya si Beatrice, na tila natulala sa sarili niyang gawa, palayo sa apoy. Amihan, ilabas mo ang mga kapatid mo, dalian niyo. Sigaw niya, sigwa niya, ang kanyang boses ay nanginginig, ngunit puno ng awtoridad. Nakita niya ang kanyang panganay na mabilis na kumilos, hinahatak ang umiiyak na kambal, at si Tala palayo sa hagdanan. Ngunit ang isip niya ay nagbibilang. 1, 2, 3, 4, 5, kulang ng 1. Si Perlas, sigaw niya. Nasaan si Perlas? Nasa kwarto niya po. Natutulog. Sagot ng isang kasambahay na tumatakbo na rin palabas. Ang puso ni Gideon ay tila tumigil sa pagtibok. Ang kwarto ni Perlas ay nasa dulo ng pasilyo sa ikalawang palapag. Ang lugar kung saan pinakamakapal na ang usok. Liwayway! Lumabas ka na!
Sigaw niya sa babae. Iniisip na ito'y susunod sa kanya. Ngunit nang lumingon siya, wala na si Liwayway sa kanyang likuran. Sa sandaling marinig ni Liwayway ang pangalan ni Perlas, ang lahat ng takot sa kanyang katawan ay naglaho. Napalitan ito ng isang primal instinct, ang instinct ng isang ina. Wala siyang pakialam sa apoy. Wala siyang pakialam sa usok. Ang tanging naririnig niya ay ang pangalan ng isang batang nangangailangan ng tulong. Habang ang lahat ay tumatakbo pababa, siya ay tumakbo paakyat. Tinahak niya ang pasilyo na puno ng usok, tinatakpan ang kanyang ilong at bibig ng manggas ng kanyang damit. Ang bawat paghinga ay isang pakikipaglaban. Ang kanyang mga mata ay humahapdi, ngunit hindi siya tumigil. Perlas! Sigaw niya, ang kanyang boses ay garalgal. Perlas, nasaan ka? Binuksan niya ang pinto ng kwarto ng bata. Ang silid ay hindi pa nasusunog, ngunit ang usok ay makapal na. Sa ibabaw ng kama, nakita niya ang maliit na anyo ni Perlas, mahimbing na natutulog, walang kamalay-malay sa panganib na bumabalot sa kanya. Mabilis niya itong binuhat. Nagising ang bata. Umiiyak dahil sa takot at sa usok. Shh! Andito na si Wayway. Bulong niya. Ilalabas kita dito. Niyakap niya ng mahigpit ang bata at tumakbo pabalik sa pasilyo. Ngunit ang daan pabalik ay mas mahirap na. Ang apoy mula sa silid-aklatan sa ibaba ay gumapang na sa sahig at dingding. Ang init ay nakakapasong. Kasabay nito, isang malakas na paglagabog ang narinig nila. Ang isang bahagi ng kisame na kinain na ng apoy ay bumigay. Isang malaking nasusunog na biga ang bumagsak mula sa itaas, humaharang sa kanilang daraanan. Wala na silang daan palabas. Liwayway! Ang sigaw ni Gideon ay puno ng desperasyon. Nakalabas na sila sa mansyon. Ang 5 magkakapatid ay nakayakap sa isa't isa, umiiyak habang pinapanood ang kanilang tahanan na unti-unting nilalamon ng apoy. Si Beatrice ay hawak ng mga gwardya. Ang kanyang muka ay blangko, tila wala sa sarili. Ang tunog ng sirena ng mga bumbero ay papalapit na, ngunit para kay Gideon, ito ay napakabagal. Ang bawat segundo ay isang kawalang hanggan. Ang kanyang bunso at ang babaeng nagturo sa kanya kung paano muling magtiwala ay parehong nasa loob ng nag-aapoy na impyernong iyon. Sinubukan niyang bumalik sa loob, ngunit pinigilan siya ng kanyang mga tauhan. Delikado na po, senyor. Bitiwan niyo ako. Ang anak ko. Nandoon ang anak ko. Pagpupumiglas niya, ang kanyang lakas ay walang panama sa apoy. Mula sa bintana ng kwarto ni Perlas, nakita niya ang isang anino. Si Liwayway. Hawak-hawak niya si Perlas. Sinusubukan niyang basagin ang salamin ng bintana. Ngunit masyado itong makapal. At saka, isa pang malakas na paglagabog ang yumanig sa buong mansyon. Ang sahig ng 2 palapag ay nagsimulang bumigay. Ang anino sa bintana ay nawala. Hindi! Ang sigaw ni Gideon ay napuno ng sakit na mas matindi pa kaysa sa sakit ng pagkawala ng kanyang asawa. Dahil sa pagkakataong ito, naroon siya. Walang magawa. Isang saksing walang kapangyarihan sa trahedya. Dumating ang mga bumbero. Itinutok nila ang kanilang mga hoses sa nagngangalit na apoy. Ilang minuto na, tila isang buhay ang haba, nakipaglaban sila sa apoy. At pagkatapos, 2 bumbero ang lumabas mula sa nasusunog na pinto. Ang isa ay buhat-buhat si Perlas. Ang bata ay umuubo at umiiyak, ngunit ligtas. Ang isa pa ay buhat-buhat ang walang malay na katawan ni Liwayway. Ang kanyang damit ay sunog, ang kanyang mukha ay puno ng uling, at may isang malaking sugat sa kanyang noo. Hindi siya gumagalaw. Tumakbo si Gideon. Kinuha niya si Perlas mula sa bumbero at niyakap ng mahigpit. Salamat sa Diyos, salamat. Pagkatapos ay lumingon siya sa mga paramedic na mabilis na inaasikaso si Liwayway. Inilagay nila ito sa isang stretcher.
May pulso pa siya, pero mahina. Sigaw ng isang paramedic. Kailangan na natin siyang dalhin sa ospital. Pinanood ni Gideon habang isinasakay nila si Liwayway sa ambulansya. Ang kanyang mga anak ay lumapit sa kanya. Umiiyak. Niyakap niya silang lahat. Tumayo siya roon. Sa harap ng nagliliyab na abo ng kanyang nakaraan, yakap-yakap ang mga anak na muntik nang mawala. Nawala ang kanyang asawa. Ngayon, baka mawala rin sa kanya ang babaeng nagbalik ng liwanag sa kanilang buhay. Ang Hacienda de Silencio ay nagiging abo. At sa sandaling iyon, naramdaman ni Gideon na ang lahat ay nawala. Ang mga pader ng ospital ay puti at walang buhay. Isang malaking kaibahan sa nag-aalab na pula at itim ng nagdaang gabi. Para kay Gideon Del Fuego, ang bawat sulok ng lugar na ito ay amoy kalungkutan at paghihintay. 2 araw na siyang nakaupo sa labas ng intensive care unit. Ang tanging nag-uugnay sa kanya kay Liwayway ay ang salaming bintana at ang mabagal, ritmikong tunog ng makinang sumusubaybay sa tibok ng puso nito. Si Liwayway ay nakahiga, balot ng mga bendahe at nakakabit sa kung ano-anong tubo. Payapa ang kanyang mukha, ngunit ito ay isang payapang nakakatakot. Payapang tila wala ng balak bumalik. Sa loob ng 2 araw na yon, hindi umuwi si Gideon. Ang kanyang mga anak ay pansamantalang nakatira sa isang hotel kasama ang mga pinagkakatiwalaan niyang kasambahay. Tinatawagan niya sila bawat oras, ngunit ang kanyang isip at kaluluwa ay naroon sa loob ng kwartong iyon. Sa tabi ng kanyang kinauupuan, may isang upuang laging may nakaupo. Si Amihan, ang kanyang panganay. Hindi rin ito umuuwi. Tahimik lang itong nakaupo sa tabi niya. Isang presensyang hindi nangangailangan ng salita. Sa trahedyang ito, ang pader sa pagitan nilang mag-ama ay tuluyan ng gumuho. Kasalanan ko to, bulong ni Amihan. Sa 2 araw ng kanilang pagbabantay, ang boses nito ay basag. Ito ang unang pagkakataon na nagsalita ito. Kung hindi ko lang sana siya pinag-imbestiga, kung hindi lang ako naging malupit sa kanya. Umiling si Gideon. Inabot niya ang kamay ng anak at mahigpit itong hinawakan. Hindi anak, walang may kasalanan kundi ako. Tumingin siya sa salamin, sa anyo ni Liwayway na walang malay. Ako ang hindi naniwala. Ako ang hinayaang lamunin ng laso ng isip ko. Ako ang sumuko sa kanya. Sa pagkakataong yon, lumabas ang isang nurse. Senyor Del Fuego, maaari na po kayong pumasok saglit. 5 minuto lang po. Tumayo si Gideon. Bago pumasok, tumingin siya kay Amihan. Hintayin mo ako. Ang loob ng ICU ay mas malamig. Ang tanging maririnig ay ang mahinang tunog ng mga makina. Umupo si Gideon sa upuan sa tabi ng kama. Maingat niyang hinawakan ang kamay ni Liwayway. Mainit pa rin ito. Isang senyales ng buhay na pilit niyang pinanghahawakan. Liwayway, bulong niya. Ang kanyang boses ay nanginginig. Naririnig mo ba ako? Walang sagot. Patawad, sabi niya, at isang luha ang pumatak sa kanilang magkahawak na kamay. Patawarin mo ako sa lahat. Sa lahat ng sakit na idinulot ko, sa lahat ng pagdududa, naging duwag ako. Natakot akong magtiwala ulit. Natakot akong magmahal ulit. Hinigpitan niya ang hawak sa kamay nito. Pero tinuruan mo ako. Sa loob lang ng ilang araw, tinuruan mo ang isang sirang tulad ko kung paano muling bumuo. Tinuruan mo ang mga anak ko kung paano muling ngumiti. Ikaw ang liwayway namin, ang aming bagong umaga. Yumuko siya. Ipinatong ang kanyang noo sa kanilang mga kamay. Kaya pakiusap, lumaban ka. Huwag mo kaming iwan. Huwag mo akong iwan. At sa katahimikan ng silid, sa harap ng babaeng maaaring hindi na magising,
Binigkas niya ang mga salitang matagal nang kinakatakutan ng kanyang puso. Mahal kita, liwayway. Mahal na mahal kita. Paglabas niya ng silid, may isang bagong determinasyon sa kanyang mga mata. Alam na niya ang kailangan niyang gawin. Kinagabihan, sa isang sterile na conference room ng hotel na pansamantala nilang tinitirhan, tinipon niya ang kanyang 6 na anak na babae. Mula kay amihan hanggang sa maliit na si Perlas. Umupo sila sa isang bilog. Ang kanilang mga mukha ay puno ng tanong at takot. Huminga ng malalim si Gideon. Wala ng mga lihim. Wala ng mga pader. Mga anak, panimula niya. May kailangan kayong malaman. Isang bagay na dapat ay matagal ko nang sinabi sa inyo. Ito ay tungkol sa mommy ninyo. Ikinuwento niya ang lahat. Hindi lang ang tungkol sa mga kasinungalingan at kabaliwan ni Beatrice. Ikinuwento niya rin ang tungkol sa huling pag-aaway nila ni Celine. Inamin niya ang kanyang sariling mga pagkakamali. Ang mga masasakit na salitang binitawan niya at ang bigat ng pagkakasala na pinasan niya ng mag-isa sa loob ng mahabang panahon, iniisip na siya ang dahilan kung bakit umalis ang kanilang ina nang may galit sa puso. Patawarin niyo ako, sabi niya. Ang kanyang mga mata ay lumuluhana. Patawarin niyo ako kung naging mahina akong ama. Kung itinago ko ang sarili ko sa trabaho, kung hindi ko kayo nabigyan ng karamay. Natakot ako, mga anak. Natakot akong harapin ang sakit. Ang silid ay napuno ng katahimikan. Ang bigat ng kanyang pag-amin ay dumampi sa bawat isa. At pagkatapos, tumayo si amihan. Lumakad ito palapit sa kanya. Inaasahan ni Gideon ang galit, ang paninisi. Ngunit sa halip, isang mahigpit na yakap ang kanyang natanggap. Hindi niyo po kasalanan, Dad, bulong ni amihan sa kanyang balikat. Kasalanan po yon ni Tita Beth. Humigpit ang yakap nito. At hindi na po kayo nag-iisa. Nandito na po kami. Isa-isang tumayo ang 5 pa niyang anak. Si Tala, si Maya, ang kambal. At kahit ang maliit na si Perlas, lumapit sila at yumakap sa kanilang ama. Bumuo ng isang buhol ng mga braso at puso. Sa gitna ng isang impersonal na silid ng hotel, sa gitna ng trahedya, ang pamilya Del Fuego ay muling nabuo. Mas matatag, mas totoo. Kinabukasan, nagpunta si Gideon sa istasyon ng pulis. Sa isang malamig na interrogation room, sa likod ng isang salamin, nakita niya si Beatrice, ang dati, di mapagmataas at palaging nakaayos na babae, ay isa na lamang anino ng dati niyang sarili. Ang kanyang buhok ay magulo. Ang kanyang mga mata ay walang buhay. Pumasok si Gideon sa silid. Hindi siya umupo. Tumingin lang siya sa babaeng sumira sa kanyang pamilya. Gid, bulong ni Beatrice, may bahid ng pag-asa. Umiling si Gideon. Hindi ako naparito para makipag-away, Bea, at hindi rin para manisi. Tapos na yon. Huminga siya ng malalim. Naparito ako para sabihing pinapatawad kita. Nagulat si Beatrice. Pinapatawad kita. Ulit ni Gideon. Hindi para sa'yo, kundi para sa akin. Para sa mga anak ko. Para tuluyan na naming maisara ang kabanatang ito. Pero hanggang dito na lang. Hindi ka na kailanman magiging bahagi ng pamilya namin. Hinding-hindi na. Tumalikod siya at naglakad palabas. Hindi na muling lumingon. Sa kanyang pag-alis, naramdaman niya ang pagkawala ng isang napakabigat na kadena na matagal nang nakagapos sa kanyang kaluluwa. Malaya na siya. Bumalik siya sa ospital. Ang kanyang puso ay mas magaan. Ang kanyang pag-asa ay muling nabuhay. Handa na siyang magsimula muli. Kasama si Liwayway. Ngunit sa kanyang pagdating, isang doktor ang sumalubong sa kanya. Ang mukha nito ay seryoso. Senyor Del Fuego, sabi ng doktor, may maganda at masama akong balita. Ano po yun, Doc? Kabadong tanong ni Gideon. Ang magandang balita, stable na ang pasyente. Nalagpasan na niya ang kritikal na kondisyon. Isang malaking ngiti ang gumuhit sa labi ni Gideon.
Salamat sa Diyos. Pero pagpapatuloy ng doktor at ang ngiti ni Gideon ay unti-unting naglaho. Ang pinsala sa kanyang utak dahil sa pagkakabagok at sa kakulangan ng oxygen. Malaki. Sa ngayon, comatose siya. At kailangan nating maging handa. Senyor Del Fuego, malaki ang posibilidad na hindi na siya magising pa. Ang salitang hindi na magising ay umalingaw-ngaw sa isipan ni Gideon. Kakatapos lang niyang buuin ang kanyang pamilya. At ngayon, ang babaeng naging dahilan ng lahat ng yon ay maaaring mawala na sa kanya magpakailanman. Ang mga sumunod na linggo ay naging isang pagsubok sa pananampalataya para kay Gideon at sa kanyang mga anak. Ang salitang coma ay naging isang madilim na ulap na nakabitin sa ibabaw ng kanilang bagong buong pamilya. Araw-araw, pagkatapos ng klase, ang 6 na magkakapatid ay dumadalaw sa ospital. Hindi sila umiiyak sa harap ni Liwayway. Sa halip, kinukwentuhan nila ito. Si Tala ay nagbabasa ng mga tula. Si Maya ay nagpapakita ng kanyang mga bagong manika na inayos niya. Ang kambal ay gumuguhit ng mga larawan para idikit sa pader ng kwarto. At si Perlas araw-araw, inaawit niya ang kantang pampatulog na minsang tinugtog ni Liwayway sa piano. Si Amihan naman ang nagsisilbing kanilang lakas, tinitiyak na ang pag-asa ay hindi nawawala. Isang hapon, habang nag-iisa si Gideon sa tabi ng kama, hinahaplos ang kamay ni Liwayway, bigla niyang naramdaman ang isang bahagyang pagpisil. Napatingala siya. Liwayway? Walang nangyari. Baka imahinasyon lang niya. Ngunit pagkatapos ng ilang sandali, naramdaman niya ulit ito. Mas malakas at dahan-dahan na parang isang bulaklak na sumisibol sa umaga. Ang mga talukap ng mata ni Liwayway ay nagsimulang gumalaw at pagkatapos, bumukas. Ang unang nakita niya ay hindi ang puting kisame ng ospital, kundi ang mukha ng 6 na batang babae nakapalibot sa kanyang kama. Ang kanilang mga mata ay puno ng luha at pag-asa. Sa likod nila, nakatayo si Gideon. Ang kanyang mukha ay basang-basa rin ng luha. Wayway! Bulong ni Perlas. Ang kanyang maliit na kamay ay humawak sa braso ni Liwayway. Alam ko pong hindi niyo kami iiwan. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Liwayway. Pagod siya, mahina, ngunit nagbalik na siya. Ang kanyang paggaling ay naging isang milagro. Bagamat may mga araw na nahihirapan siyang magsalita o gumalaw. Ang pagmamahal na ibinuhos sa kanya ng pamilya, Del Fuego, ay naging pinakamabisang gamot. Pinuntahan siya ng kanyang pamilya mula sa Baryo Pag-asa at si Gideon ang sumagot sa lahat ng gastusin sa ospital at sa kanilang paglalakbay. Nang sa wakas, ay pinayagan na siyang lumabas ng ospital, isang desisyon ang binuo ni Liwayway sa kanyang puso. Kailangan ko pong umuwi, sabi niya kay Gideon isang araw, habang nakaupo sila sa hardin ng ospital. Kailangan kong umuwi sa Baryo Pag-asa. Isang kirot ang naramdaman ni Gideon. Bakit? Dahil ba sa amin? Liwayway, kung may kailangan ka kahit ano. Umiling si Liwayway at ngumiti. Hindi po dahil sa inyo. Dahil po sa akin. Ang hasyenda, napakaraming masamang alaala ang nangyari doon. Kailangan ko pong bumalik sa lugar kung saan simple lang ang lahat. Kailangan kong maghilom ng tuluyan para sa sarili ko. Naiintindihan ni Gideon. Hindi niya ito maaring pilitin. Ang pagmamahal ay hindi pagkakulong. Ito ay pagpapalaya. Maiintindihan ko, sabi niya, kahit na ang kanyang puso ay tila dinudurog. Pero mangako ka, babalik ka. Ngumiti si Liwayway. Tingnan po natin kung ano ang plano ng tadhana. At sa gayon, bumalik si Liwayway sa kanyang maliit na baryo. Ang simpleng bahay na kubo, ang amoy ng sariwang hangin, ang init ng pagtanggap ng kanyang mga kababayan. Ito ang lunas na kailangan ng kanyang kaluluwa. Bawat araw,
Unti-unti siyang lumalakas. Bawat araw, ang mga sugat ng nakaraan ay nagiging mga pilat na lamang. Isang umaga, habang nagwawalis siya sa kanilang bakuran, isang pamilyar na tunog ang kanyang narinig. Hindi tunog ng isang marangyang kotse, kundi ang maingay na makina ng isang pampasaherong jeepney. Huminto ito sa tapat ng kanyang bahay. At mula rito, bumaba ang mga pasaherong hindi niya inaasahan. Si Gideon, kasama ang 6 niyang anak na babae. Ang kanilang mga damit ay simple. Dala-dala nila ang mga bayong na puno ng pagkain, prutas, at mga regalo, hindi lang para kay Liwayway, kundi para sa buong baryo. Anong ginagawa niyo dito? Nauutal na tanong ni Liwayway. Hindi makapaniwala. Sinusundo ka na namin, sagot ni Gideon. Isang malaking nangiti ang nasa kanyang labi. Pero, ang hasyenda? Wala na ang Hacienda de Silencio, sabi ni Amihan. Lumapit ito at niyakap siya. Sinimulan na itong itayo ulit ni Dad, pero hindi na raw yon ang itatawag namin doon. Lumapit si Gideon. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamahal na hindi na niya itinatago. Liwayway, sabi niya, hindi ako pumunta rito para kunin ang isang yaya. Ang mga anak ko hindi na nila kailangan ng yaya. Ang kailangan nila ay isang ina. Natigilan si Liwayway. At ako, pagpapatuloy ni Gideon, hindi ko na kailangan ng katulong. Ang kailangan ko ay isang kasama sa buhay. Sa harap ng buong baryo Pag-asa, sa harap ng kanyang pamilya at ng pamilyang natutunan niyang mahalin, lumuhod si Gideon del Fuego. Wala siyang dalang singsing na diamante. Ang dala niya ay isang pangako. Nasunog ang bahay ko, Liwayway. Sabi niya, ang kanyang boses ay nanginginig sa emosyon. Nawala ang lahat ng material na bagay na pinahalagahan ko. Pero sa pagkawala ng lahat ng yon, nakita ko kung ano ang tunay na mahalaga. At iyon ay kayo. Ikaw at ang 6 na batang ito. Tumingin siya sa kanyang mga anak at pagkatapos ay bumalik ang tingin niya kay Liwayway. Hindi ko maipapangako sa iyo ang isang buhay na walang problema. Pero maipapangako ko sa iyo ang isang buhay na puno ng pagmamahal. Handa akong harapin ang anumang pagsubok basta't kasama kita. Liwayway Reyes, gusto mo bang bumuo ng isang bagong tahanan kasama ko? Ang buong baryo ay natahimik, naghihintay. Tumingin si Liwayway kay Gideon na nakaluhod sa lupa. Tumingin siya sa 6 na magkakapatid na nakangiti sa kanya. Ang kanilang mga mata ay puno ng pag-asa. Ang mga luha na pumatak mula sa kanyang mga mata ay hindi na luha ng sakit o kalungkutan. Ito ay mga luha ng purong kaligayahan. Isang kaligayahang hindi niya akalaing mararamdaman niya muli. Dahan-dahan, tumango siya. Isang tango na sinundan ng pinakamatamis na ngiti. At sa sagot na yon, sumabog sa sigawan at palakpakan ng buong baryo Pag-asa. Ang bagong umaga ay dumating na. Makalipas ang 1 taon. Ang umaga ay sumikat sa isang tahanang hindi na binabalot ng katahimikan. Sa halip, ang hangin ay puno ng amoy ng sinangag, ng tawanan ng mga bata, at ng himig ng isang pamilyang muling nabuo. Ang dating Hacienda de Silencio ay muling itinayo mula sa abo. Ngunit hindi na ito madilim at malungkot. Ang mga pader ay pininturahan ng kulay na masaya. Ang mga bintana ay laging bukas para papasukin ang sinag ng araw. At sa arko ng bakal na tarangkahan, isang bagong pangalan ang nakaukit. Hacienda de Liwayway. Sa maluwag na kusina, magkatabing naghahanda ng almusal, sina Gideon at Liwayway. Hindi na siya si Senyor Gideon at hindi na rin siya ang yaya. Sila ay mag-asawa, magkasama sa hirap at ginhawa. Habang naghihiwa ng sibuyas si Liwayway, niyakap siya ni Gideon mula sa likod at ipinatong ang kanyang baba. Sa balikat nito, ang bango naman ang niluluto ng mahal ko, bulong ni Gideon. Alin doon? Ang sinangag o ako? Pabirong sagot ni Liwayway na sinuklian ng isang halik sa pisngi mula kay Gideon.
Ang kanilang harutan ay natigil ng isang sigaw mula sa sala. Papa, si Ate Amihan ayaw ipahiram sa akin yung libro, reklamo ni Tala. Dahil may exam ka pa bukas sa math, mag-aral ka muna. Sagot naman ni Amihan, ang kanyang boses ay hindi na mataray, kundi boses ng isang responsableng nakatatandang kapatid. Ngumiti lang ang mag-asawa sa isa't isa. Ito na ang musika ng kanilang tahanan. Isang musika ng normal na pamilya. Pagkatapos ng almusal, lumabas silang lahat sa hardin. Ito ang kanilang paboritong bahagi ng bagong hasyenda. Sa gitna nito, kung saan dating nakatayo ang mga lantang rosas, ay isang bagong hardin. Mas malaki, mas makulay. Sige na, Perlas, oras na para itanim ang sayo, sabi ni Liwayway. Inabot niya sa bunso ang isang maliit na supot ng buto ng rosas. Bawat miyembro ng pamilya ay may sariling tanim na rosas sa hardin. Ngunit may isang espesyal na bahagi sa gitna. May 7 puno ng puting rosas doon, 6 para sa 6 na magkakapatid, at isang pinakamalaki sa gitna. Para kanino po ulit yung isa, Mama Wayway? Tanong ni Sinag. Ngumiti si Liwayway at tumingin kay Gideon. Si Gideon ang sumagot. Iyan ay para sa unang mami ninyo. Para kahit wala na siya, bahagi pa rin siya ng hardin natin. Bahagi pa rin siya ng pamilya. Walang lungkot sa kanyang boses. Tanging pagtanggap at pagmamahal. Lumapit si Amihan kay Perlas. Sa 1 taon, ang dalagita ay namukadkad. Naging isang dalagang puno ng kumpiyansa at pag-unawa. Siya ang kanang kamay ni Liwayway sa pag-aalaga sa mga kapatid. Ganito, bunso, sabi ni Amihan. Kinuha niya ang kamay ni Perlas at tinuruan itong gumawa ng butas sa lupa. Kailangan maingat, tulad ng puso. Kailangan alagaan para lumago. Pinanood ni Liwayway ang eksena. Ang kanyang puso ay umaapaw sa kagalakan. Naalala niya ang sarili niyang anak, si Miguel. Ang sakit ng kanyang pagkawala ay naroon pa rin. Isang pilat na hindi na kailanman maglalaho. Ngunit natutunan na niyang tanggapin na ang pilat na yon ay bahagi na ng kanyang pagkatao. Ito ang nagbigay sa kanya ng lakas para magmahal ng mas malalim, para umunawa ng mas malawak. Lumapit si Gideon sa tabi niya at inakbayan siya. Sabay nilang pinanood ang kanilang mga anak, ang kanilang 6 na bulaklak na nagtatawanan at nagtutulungan sa ilalim ng sikat ng araw. Masaya ka ba? Tanong ni Gideon. Tumingin si Liwayway sa kanya. Ang kanyang mga mata ay nagniningning. Sobra. Walang araw na hindi ako nagpapasalamat na dumating ka sa buhay namin, sabi ni Gideon. Noong araw na yon, akala ko isang yaya lang ang darating. Hindi ko alam. Ang darating pala ay ang himala ko. Hindi ako isang himala, sagot ni Liwayway. Isinandal niya ang kanyang ulo sa dibdib nito. Isa lang akong tao na natutong ang mga sirang piraso ay pwede palang buuin ulit para makagawa ng isang mas magandang obra. Niyakap siya ni Gideon ng mahigpit. Mula sa isang bahay na puno ng katahimikan at sakit, ang hasyenda de Liwayway ay naging isang tahanan ng pag-asa, pagpapatawad, at isang pag-ibig na nahanap sa gitna ng mga abo. Sa ilalim ng kalangitan, habang ang halimuyak ng mga bagong tanim na rosas ay pumupuno sa hangin, alam nilang lahat na ito na ang kanilang masayang wakas. Isang wakas na hindi perpekto, ngunit totoo, at pinagtibay ng bawat sugat at bawat luhang kanilang pinagdaanan. At dito po nagtatapos ang ating kwento, mga minamahal na tagapakinig. Isang kwentong nagpapatunay na ang tunay na pag-ibig ay hindi tungkol sa paghahanap ng isang taong walang sira, kundi sa pagkakaroon ng tapang na yakapin ang mga pilat ng isa't isa at sabay na maghilom. Ang aral ng kwento natin ngayon ay simple lang. Kahit gaano kadilim ang gabi ng ating kalungkutan, laging may sisikat na bagong umaga. Huwag tayong matakot magmahal muli.
Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay at pakikinig. Sana po ay nabigyan namin ng inspirasyon at ngiti ang inyong mga puso ngayong araw. Kung meron po kayong mga komento o mungkahi o kung anong uri ng kwento ang gusto ninyong marinig sa susunod, huwag po kayong mag-atubiling i-comment sa ibaba. Ang inyong tinig ay mahalaga sa amin. Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, i-like, i-share sa pamilya at mga kaibigan, at mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click nyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli.